Kabanata 531. Hindi sigurado si Erisa sa sinasabi niya. Boss, tumango si Tim. Bilisan mo, tawagan mo siya, kung hindi, magagalit sa iyo ang iyong amo. Sinulyapan siya ni Erisa bago kinuha ang telepono. Hindi napigilan ni Erisa ang mapangiti matapos makita ang pangalan sa telepono. Pagkatapos ay hinailan niya si Tim papunta sa kama, niyakap ito, at ipinaliwanag sa seryosong boses, itong amo ang daddy mo, kaya huwag kang mag-alala. Natigilan si Tim saglit, ano? Mr. Graham. Ngumisi si Erisa at nagpaliwanag pa, nagtatrabaho ako sa kumpanya ng daddy mo, so technically, boss ko rin siya. Tumango si Tim bilang tugon. Halika, mahal, oras na para matulog. Matapos mahiga ang bata sa kama, humiga siya sa tabi nito at isinilid siya. Sinulyapan siya ni Tim, gustong ipaalala sa kanya na tumawag muli. Ngunit bago pa niya maibuka ang kanyang bibig ay tumunog ang telepono ni Erisa. Ito ay isang tawag mula kay Benjamin. Sinagot ni Erisa ang tawag at nilagay ito sa speaker mode. Ano, bakit hindi mo sinagot ang tawag ko kanina? Tanong ng lalaki sa kanya. Inilibot ni Erisa ang kanyang mga mata. Nasa washroom ako at iniwan ang phone ko sa ibang lugar. Anong gusto mo? Nanahimik sandali si Benjamin bago nagpatuloy, tulog ba si Tim? Malapit na siyang matulog. Lumingon si Erisa para tingnan si Tim, nadilat pa rin ang mga mata at ngumiti sa kanya. Paano si Gavin at ang iba pa? Natutulog lang sila. Isang mahinang yungol ang tugon ni Benjamin. Sige, dapat matulog ka rin ng maaga. Si Sean na ang bahala kay Mary. Oh, magpahinga ka rin ng mabuti. Bye. Walang pagdadalawang isip na tinapos ni Erisa ang tawag. Nagsalubong ang kilay ni Benjamin at natarante sa sagot nito. Bakit sabik na sabik siyang tapusin ang tawag? Iniligpit ni Erisa ang kanyang telepono at sinimulang suyuan si Tim na matulog. Gusto mo bang makinig sa isang kwento bago matulog? Tumingin sa kanya si Tim at umiling. Ayos lang, Miss York. Dapat matulog ka rin ng maaga. Ang maliit na lalaki pagkatapos ay ipinikit ang kanyang mga mata. Hindi napigilan ni Erisa na mapabuntong hininga ng palihim. How she wished she could make up to Tim by showering him with motherly love, but it seems he was trying to maintain a distance from him. Hindi siya sigurado kung ginawa ito ni Tim dahil hindi siya komportable na may miyembro ng pamilya sa paligid niya o kung may sama pa rin itong galit sa kanya. Marahang hinaplos ni Erisa ang kanyang pisngi, samandal at binigyan siya ng isang halik sa kanyang noo. Hindi tulad ng ibang mga bata, nagbigay si Tim ng mas down-to-earth vibe. Muli, yumuko si Erisa at hinalikan siya sa pisngi. Pagkatapos ay pinigilan niya itong gawin muli nang mapagtanto niya kung gaano katigas ang katawan ng bata. Matulog ka na, sweetheart. Marahan niyang tinapik ang likod ni Tim at hinikayat. Ilang minuto ang lumipas, nahulog siya sa isang malalim na antok. Gayunpaman, gising pa rin ang bata. Medyo hindi mapalagay si Tim dahil hindi siya sanay na niyakap ng ganoong paraan. Binuksan niya ang kanyang mga mata para tingnan si Erisa. Nang malaman niyang nakatulog na siya, inipon niya ang lakas ng loob na pag-aralan ng mabuti ang kanyang mukha. Nang mapansin kung gaano siya pagod, idiniin ni Tim ang kanyang mga labi. Siguradong pagod si Miss York dahil nagising siya ng alas 4 ng umaga. Naramdaman niyang haplasan ang mukha ni Erisa ngunit natatakot siyang magising. Pagkatapos ay binawi niya ang kanyang mga kamay at nagpa siya na hayaan siyang magpahinga. Namula si Tim sa isang iglap nang maamoy niya ang bango ni Erisa. Ganito pala ang pakiramdam ng yakap ng isang mommy. Napakaganda at mainit. Tumingin si Tim kay Erisa, at ngumiti ang mga labi nito. Unti-unting nakatulog si Tim habang pinakikinggan ang patuloy na paghinga ni Erisa. Samantala, nagkaroon ng banggungot si Erisa. Nanaginip siya na si Tim ay may sama ng loob sa kanya at tumanggi siyang umuwi kasama niya. I'm sorry, sweetheart. Kasalanan ni mommy ang lahat. Naging mahirap ang pagkabata mo dahil sa akin, pasensya na po, pasensya na. Napaluha si Erisa dahil sa sobrang guilt. Nagising si Tim mula sa kanyang pagkakatulog nang marinig niya ang kanyang pag-iyak. Pasensya na, Tim. Patawarin mo na si mommy. Patawarin mo sana si mommy, nangingilid ang mga luha sa pisngi ni Erisa. Lalo niyang hinigpitan ng yakap sa bata dahil sa takot na baka tumakas ito. Bumilis ang tibok ng puso ni Tim nang marinig niyang tinatawag nito ang pangalan niya sa panaginip niya. Kabanata 532. Hindi sigurado si Tim kung ano ang gagawin nang hindi inaasahang umiyak si Erisa sa kanyang pagtulog. Pinunasan ng batang lalaki ang mga luha sa kanyang pisngi dahil hindi niya alam kung paano siya aaliwin.
Marahan din niyang tinapik ang likod nito gaya ng ginawa nito sa kanya kanina. Huwag kang umiyak, Miss York. Miss York, mangyaring huwag umiyak. Inulit ni Tim ang parehong linya ng paulit-ulit dahil hindi pa niya inaliw ang sinuman noon. Tuluyan ng kumalma si Erisa at tumigil sa pag-iyak nang maramdamang nasa tabi niya ang bata. I love you, sweetheart. Pagkatapos ng ilang pangungusap, nakatulog ulit siya. Mamulong si Tim na namumula ang pisngi, I like you too. Matapos matiyak na si Erisa ay tulad ng isang ilaw, ang maliit na bata ay maingat na gumapang mula sa kanyang mga braso at tinakpan siya ng isang kumot. Pagkatapos ay naghilamos siya ng mukha at pumunta sa katabing ward. Napansin niyang nakatulog si Mary kahit na naka-eave pa siya. Si Sean, na dapat samahan si Mary, ay natutulog na parang troso sa sopa. Umupo si Tim sa tabi ng kama at marahang hinaplos ang likod ng kanyang kamay gamit ang isang catheter. Nagising si Mary at nagulat nang makita ang bata na nakaupo sa tabi niya. Tim, anong ginagawa mo dito? Hindi ba dapat umiidlip ka? Nakatulog na ako, Lola. Panay ang sagot ni Tim. Hindi siya sanay na umidlip dahil kailangan niyang magtrabaho sa araw, ngunit sa tabi niya si Erisa, halos 30 minuto siyang nakatulog. Lumapit ka. Inayos ni Mary ang kanyang posisyon sa kama at sinenyasan si Tim na umupo ng palapit. Hindi po, Lola. Natatakot akong matamba ang karayom. Halika, bumangon ka na rito. Gusto kitang makausap. Tumingin sa kanya si Mary at tinawag siya. Gumapang si Tim, humiga sa tabi ni Mary, at niyakap siya. Ngumiti si Mary at niyakap ang maliit na bata. Tim, si Miss York ang mami mo, at siya ang babaeng nagsilang sa iyo. Hindi mo siya dapat sisihin sa pagtataboy niya sa iyo. Kailangan mong maunawaan na hindi niya sinasadya. Ibinaba ni Mary ang kanyang mga mata upang tingnan ang bata sa kanyang mga bisig. Kahit na medyo nagulat siya nang makita kung gaano siya kalmado, nagpa siya siyang ipaliwanag sa kanya kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ni Mary, nakita mo, may sumabotahe sa iyong ina, at wala siyang magagawa noon. Ang babae, na gustong pakasalan ang iyong ama, ay ikinulong ang iyong ina dahil gusto niyang agawin ang sanggol pagkatapos niyang ipanganak. 6 na sanggol ang naipanganak ng nanay mo. Nagpa siya ang babaeng iyon na kunin ang unang 2 sanggol, at ikaw iyon ni Gavin. Nagpa siya siyang itapon ka nang malaman niyang may sakit ka at naniwala siyang hindi ka makakarating. Kaya lang si Gavin ang dinala niya sa papa mo, she added. Nagpatuloy si Mary, nahirapan din ang nanay mo at ang natitirang 4 na anak, habang sinusubukan silang patayin ng babaeng iyon. Ang nanay mo ay nagtamo ng matinding pinsala sa ulo, kaya hindi niya maalala kung ilang sanggol ang naipanganak niya. Sinabi sa akin ni Mr. Frank nang unang malaman ng iyong ina ang tungkol sa iyo, dumanas siya ng emosyonal na pagkasira at na-admit sa ospital ng medyo matagal. Pagkatapos niyang gamaan ang pakiramdam niya, nagsimula siyang maghanap sa iyo. Napabuntong hininga ang matandang babae dahil hindi niya maisip ang sakit at paghihirap na pinagdaanan ni Erisa bilang isang babae. Hindi rin siya makapaniwala kung gaano kasama ang babae. Hindi lang niya inagaw ang mga bata kay Miss York, gusto pa niyang tapusin ang mga ito. Napatulala si Tim. Ang sinabi ni Ethan kay Mary ay eksaktong kapareho ng kwento ni Benjamin sa kanya. Tinitigan ni Mary ang mga mata ni Tim at nagpatuloy, lubos na nagalit ang nanay mo at nadama niyang kasalanan niya ang lahat ng sabihin niya sa akin ang tungkol. Dito, isa rin akong ina, kaya masasabi kong mahal na mahal ka niya. Pero wala na siyang magagawa noon dahil may sumabotahe sa kanya. Huwag mong sisihin ang nanay mo dahil hindi niya kasalanan iyon. Masaya ako na nailigtas kita at pinalaki. Kung hindi, ang iyong ina ay mabubuhay sa kalungkutan sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Walang ina sa mundo na hindi nagmamahal sa kanilang mga anak, Tim, dahil ang mga bata ay ating laman at dugo, dagdag pa ng matandang babae. Pakiramdam ni Tim ay malapit na siyang maiyak. Lola, mahal na mahal ka ng mama mo. Nararamdaman mo naman diba? Lalong humigpit ang hawak ni Mary sa kanya. Kabanata 533. Noon pa man ay naaawa si Tim sa kanyang sarili dahil inaakala niyang pinabayaan siya ng kanyang mga magulang. Pero ang totoo, hindi pagkakaunawaan ng lahat. Nakonsensya din ang maliit na lalaki sa paraan ng pakikitungo niya sa kanila. Hindi ko na sinisisi sina daddy at mommy. Sumingot si Tim na may mga butil ng luha na nasa kanyang mga pilikmata. Tumango siya sa yakap ni Mary at bamulong, Miss York is a very nice lady. Mahal na mahal niya ako. Isang matamis na ngiti ang isinagot ni Mary. Oo, hindi pa ako nakatagpo ng babaeng kasing perpekto ng mommy mo.
Inalagaan niya ako ng husto at hindi kailanman nagreklamo tungkol sa kung gaano ako karumi at kaguluhan. Kung kaya niyang prituhin ng ganoon kabit ang isang tagalabas, sigurado akong mahal kanya ng buong puso dahil ikaw ang kanyang pinakamamahal na anak. Kahit na ang mga nurse na binayaran para mag-asikaso sa mga pasyente ay hindi kasing metikuloso ni Miss York. Magandang babae si Miss York. Umamin na tumango si Tim. Hinaplos ni Mary ang likod ng kanyang ulo at binigyan siya ng nagdududang tingin. Miss York, malulungkot ang nanay mo kapag narinig niya iyon. Dapat simulan mo na siyang tawaging mommy. Idiniin ni Tim ang kanyang mga lobby. Hindi pa rin niya napigil ang tawagin si Eris na mommy niya. Nagpa siya si Mary na huwag siyang pilitin dahil alam niyang kailangan ng bata ng ilang oras upang ay proseso ang kanyang mga iniisip. Pero naniniwala siyang gagawin niya ang tama. Pinunasan ni Mary ang kanyang mga luha gamit ang kanyang mga daliri. Huwag ka nang umiyak, okay. Magagalit din si mommy kapag nakita kanyang umiiyak. Pinunasan din ni Tim ang mga luha at urog sa mukha. Marahang hinailan ni Mary ang kamay niya para pigilan siya. Pumunta ka at kumuha ng isang piraso ng tissue. Ngumuso si Tim at bumaba sa kama. Nang kukuha na sana siya ng tissue sa box na nasa mesa, may nagbigay sa kanya ng ilang piraso mula sa likod. Tumagilid ang ulo ni Tim at namula nang makita si Sean na nakangiti sa kanya. Wala akong narinig na sinabi mo. Matapos ipasa ang tissue kay Tim, tumalikod si Sean at lumabas ng ward. Tatawagan ko si Kingsley. Kingsley, sino si Kingsley? Sinulyapan ni Tim si Sean bago pinunasan ang uhog at luha gamit ang tissue na binigay niya. Halika at umidlip sandali, Tim. Sabi ni Mary. No thanks, Lola. Sige na magpahinga ka na, okay. Babantayan ko ang IV drip mo. Pinaalalahanan ni Mary ang maliit na bata. Huwag kang tatakbo, okay. Okay, tumango si Tim. Nang tatawagan na sana ni Sean si Kingsley para pumatay ng oras, nakita niya si Benjamin na naglalakad kasama si Gavin at ang iba pa. Bakit ang aga mo? Lahat sila gustong sumama. Napasulyap si Benjamin sa 5 bata, na nakaidlip lang ng 30 minuto. Inilibot ni Gavin ang kanyang mga mata. Huwag mo kaming sisihin kapag ikaw mismo ang gustong sumama. Makakarating kami palagi nang wala ka. Oo, sigaw ni Zachary. Pagkatapos ay sinenyasan niya ang iba pa niyang kapatid na pumunta at hanapin si Tim. Siguro kung gising na sina Mommy at Tim. Gising na si Tim at nasa ward ngayon ni Madam Mary. Tulog pa yata ang mommy mo. Sabi ni Sean sa mga maliliit. Tara na at hanapin natin si Tim. Lahat ng 5 bata ay tumakbo patungo sa ward. Pinaalalahanan sila ni Benjamin, siguraduhin ninyong lahat ay hindi istorbohin si Madam Mary. Pumasok ang mga bata sa ward nang hindi siya sinagot. Kumusta ang resulta ng pagsusulit ni Madam Mary? Lumingon si Benjamin kay Sean at nagtanong. Hindi pa namin natatanggap ang kanyang mga resulta ng pagsusuri sa dugo mula sa lab. Paano ang iba pa niyang pagsubok? Si Madam Mary ang may 3 mataas. Siya ay naghihirap mula sa ginekologikong pamamaga, at ang kanyang puso at baga ay hindi gumagana ng maayos. Ay, may kidney stone din. Siya, kakailanganin nating mag-schedule ng appointment sa doktor para maalis sila. Malubha ba ang mga kondisyong ito? Napakunot ang noo ni Benjamin nang marinig ang lahat ng mga medikal na isyo. Ang mga ito ay hindi malubhang problema sa isang case-by-case na batayan, ngunit dahil si Madam Mary ay dumaranas ng lahat ng mga kondisyong ito ng sabay-sabay, maaaring mahirapan ang mga doktor na magreseta ng mga tamang gamot para sa kanya, paliwanag ni Sean. Magsimula muna tayo sa pinakamatinding problema, tugon ni Benjamin sa malalim na boses. Tumango si Sean. Mas magiging mas madali para sa mga doktor na i-customize ang paggamot para sa kanya kung walang mga issue sa kanyang dugo. Tumingin si Benjamin sa direksyon ng ward at nagtanong, handa na ba si Madam Mary na bumalik sa Delmore? Binigyan ko siya ng injection. Maaari siyang umalis sa loob ng 2 araw kapag bumuti na ang pakiramdam niya. Ang lahat ng mga problema sa kalusugan na sumalat kay Mary ay nagdulot ng pinsala sa kanyang pangkalahatang kagalingan. Kahit ang isang kabataan ay baka hindi makayanan ng sakit na pinagdadaanan niya, isang matandang babae. Tumango si Benjamin at umalis na papuntang lounge. Kabanata 534. Napatingin si Sean. Pupunta ka ba kay Mrs. Graham? Tumango lang si Benjamin bilang tugon ng hindi lumilingon. Hindi napigilan ni Sean ang mapangiti. Kinikilala na ba niya ito? Pagpasok ni Benjamin sa lounge ay bumungad sa akin ang isang natutulog na Erisa. Siya ay nasa mahimbing na pagtulog, at ang kanyang bibig ay nakabuka. Habang gamulong si Erisa,
Nahulog ang kumot sa gilid. Nang makita iyon, lumapit si Benjamin at inilagay ang kumot sa kanya. Akmang tatalikod na siya para harapin ang ilang trabaho sa gilid, ang kanyang damit ay hinayla ni Erisa. Ibinaba niya ang tingin niya sa babaeng mahimbing na natutulog. Huwag kang umalis, parang nakakaawa ang malumanay na boses. Siguradong masama ang pakiramdam ng sino mang makarinig nito. Lamambat ang tingin ni Benjamin. Umupo siya at tinapik ang ilong niya. Ah, ang cute mo lang tingnan kapag tulog ka. Kapag siya ay gising, ang bawat salitang banibitawan niya ay may potensyal na itaboy siya sa dingding. Sa pag-aakalang anak niya ito, iniunat ni Erisa ang kanyang mga braso at niyakap siya. Ipinulupot niya ng mahigpit ang mga braso sa baywang nito at isinubsob pa ang mukha sa katawan nito, nakaramdam ng pakiramdam ng kaligayahan. Pinaikit ni Benjamin ang kanyang mga mata habang nagdidilim ang kanyang tingin. Napalunok ang kanyang Adam's apple habang pilit na pinipigilan ang pag-iisip sa kanyang isipan. Pagkatapos ay marahan siyang samandal sa tabi ng kama. Sweetheart, bulong ni Erisa. Umangat ang sulok ng lobby ni Benjamin na nakaramdam ng kasiyahan. Sa kasamaang palad, ang pakiramdam na iyon ay tumagal lamang ng ilang segundo. Matapos marinig ang sumunod na sinabi ni Erisa, agad siyang natigilan. Mahal ka talaga ni Mommy. Pinandilatan niya ang natutulog na babae, hindi niya namalayan ang selos na makikita sa buong mukha niya. Ang kanyang mga salita ay magiging mas maganda kung wala ang salitang, Mommy. How dare she take me for her son? Ngumuso si Benjamin sa loob. Gayunpaman, nang makita niyang hinihimas niya ang kanyang mukha sa kanyang sarili, nawala ang kanyang sama ng loob, naaliw sa kanyang mga aksyon. Pagkatapos ay hinailan niya ang kumot sa ibabaw niya at sinimulang tingnan ang mga dokumento gamit ang kanyang telepono. Marahil ang hilik ni Erisa ang nakaapekto sa kahusayan niya sa trabaho. Pagkatapos ng pilit na pagbabasa ng isang dokumento, inihagis niya ang kanyang telepono sa tabi at humiga rin. Nang ibalik niya ang mga bata sa hotel, halos wala na siyang oras para umidlip. Pinisil ni Benjamin ang ilong ni Erisa ng marahan, dahilan upang ang huli ay bamulong depensa at napalingon. Maya-maya pa ay tumalikod siya at niyakap siya ng mahigpit. Pumasok sa butas ng ilong ni Benjamin ang pamilyar niyang halimuyak na nagbigay sa kanya ng calming effect. Hindi nagtagal, nakatulog din siya. Samantala, gustong tingnan ng mga bata kung tulog ang kanilang ina o hindi. Laking gulat nila nang makita nilang magkayakap sila para matulog. Baka sa mga mukha nila ang pagtataka. Kukuha ako ng litrato bilang patunay. Inilabas ni Oliver ang kanyang telepono at kinuhanan ng litrato ang eksenang nasa harapan niya. Si Mommy ang nakayakap kay Mr. Graham. Sinabi ni Jessie sa kanyang mga kapatid. Niyakap din ni Mr. Graham si Mommy. Walang kurap na tinitigan ni Jasper ang dalawang matanda sa kama. Nang makitang natutulog pa si Erisa, sinenyasan ni Jessie ang kanyang mga kapatid na lumabas. Labas muna tayo. Natutulog pa si Mommy. Babalik tayo mamaya. Si Gavin naman, hinayla si Tim palabas ng kwarto. Sinulyapan ni Tim sina Benjamin at Erisa. Kakaiba ba para kay Mr. Graham na matulog kasama si Miss York? Agad namang napatingin sa kanya sina Gavin, Zachary, Oliver, Jasper, at Jessie. Hindi maintindihan ni Tim kung bakit sila nagulat. Natutulog din ang mga magulang ni Nathan sa iisang kama sa nayon. Si Mr. Graham at Miss York ang aming mga magulang. Siyempre, dapat magkasama silang natutulog diba? Tim, ang relasyon ni na Mr. Graham at Mommy ay hindi masyadong malapit, paliwanag ni Zachary habang naglalakad palabas. Hindi pa siya kilala ni Mommy noon. Hindi niya kilala kahit noong ipinanganak niya kami. Nakilala niya lang siya nang dumating siya para hanapin kayo ni Gavin. Napatulala si Tim nang marinig iyon. Kung hindi nila kilala ang isa't isa, bakit pa nila? Tinitigan niya ang iba pang mga bata. Tumikim si Jasper, bahagyang namula ang mukha. Nakaset up sila at nagkamali. Kaya tayo nandito. Ha? Naguguluhan si Tim, hindi sigurado kung naiintindihan niya ito ng tama. Gayunpaman, ipinagpatuloy ni Gavin ang paghila sa kanya palabas ng silid. Nang makaupo na ang 6 na bata sa bench sa pasilyo, nagsalitan si Gavin at ang iba pa na ipinaliwanag kay Tim ang relasyon ni Erisa kay Benjamin. Kabanata 535. Maya-maya, nagising si Erisa. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, bumungad sa akin ang isang gwapong mukha. Natigilan siya, bakit biglang lumaki ang anak ko? Hindi niya maintindihan ang sitwasyon, kumurap siya ng ilang beses. Kaagad, nakasalubong niya ang isang pares ng madilim na mga mata na naging dahilan ng pagbalik niya sa katinoan. Hindi ko ito anak,
Halatang Benjamin yun. Pero hindi ba niyayakap ko ang anak ko para matulog? Bakit siya naging Benjamin? Bulalas niya, bakit ka nandito? Matiim na tinitigan ni Benjamin ang kanyang gulat na ekspresyon. Iyan ang gusto kong itanong sa iyo. Natigilan si Erisa. Tanungin mo ako. Nang mapagtantong nakapulupot ang mga braso nito sa bewang niya, agad niyang itinaas ang braso para itulak siya. Bitawan mo ako. Tumaas ang isang kilay ni Benjamin, tinitigan siya ng malademonyong tingin. Hindi ba dapat ikaw ang una kong pakawalan? Hangampis ang hininga nito sa mukha niya, nag-iwan ng kilati at pamamanhid sa balat niya. Nang marinig iyon, mabilis na binawi ni Erisa ang kanyang kamay at tumalikod para humiga sa kanyang likuran. Nag-init ang mukha niya, kasabay nito ang patuloy na pagtitig sa kanya ni Benjamin na may matinding titig. Bakit dito ka natutulog? Tumingin si Erisa sa ibang lugar, tumanggi na salubungin ang kanyang mga mata. Ipinatong ni Benjamin ang kanyang ulo sa isang braso, tinitigan ang kanyang mapanuksong mga tingin. Hinayla mo ang shirt ko at pinapanto mo ako dito. Natigilan, lumingon si Erisa para sawayin, imposible yan. Nakaarko ang isang kilay ni Benjamin. Tinawag mo pa akong sweetheart. Dahil sa sinabi niya, hindi na nakaimik si Erisa. Hinayla ko yung shirt niya at tinawag ko pa siyang sweetheart. Nagsisinungaling ba siya sa akin? Hindi ako naniniwala sa iyo. Giit ni Erisa. Nang tumingin sa babaeng ayaw umamin, tumango si Benjamin. Dapat ni-record ko ito. Sa ganoong paraan, matutugtog ko ito para sa iyo. Sinaman siya ng tingin ni Erisa. Tinawag ko ba talaga siya? Sa sandaling iyon, naalala niya ang pagkakaroon ng panaginip. Siguro kinuha ko talaga siya para sa anak ko. Nanaginip ako. Baka akala ko ikaw si Tim, she said. Nang marinig ni Benjamin ang kanyang mga salita, agad na nagdilim ang kanyang mukha. So, kinuha niya talaga ako para sa anak niya dahil sa isang panaginip. Nasaan si Tim? Umayos ng upo si Erisa at tumingin sa kwarto para hanapin si Tim. Katabi siya. Umupo na rin si Benjamin at pumasok sa banyo. Matapos makatulog, mas nakaramdam siya ng lakas. Maging ang kanyang kalooban ay gumanda. Sinulyapan siya ni Erisa bago bumaba sa kama. Napahilamos siya sa mukha at lumabas para hanapin ang kanyang mga anak. Samantala, sinasamahan ng 6 na bata si Mary sa pamamagitan ng pakikipag-chat sa kanya. Ito ay isang buhay na kapaligiran. Nang makita iyon, napangiti si Erisa. Babalik na sana siya sa lounge para maghugas ng mukha, nakita siya ng mga bata. Mami, gising ka na pala. Tumakbo si Jessie ng mas mabilis kaysa kaninuman, tumalon kay Erisa at niyakap ang huli. Hinawakan siya ni Erisa ng may pagmamahal at ginawaran ng mga halik sa mukha ni Jessie. Kailan kayo pumunta dito? Mami, halos 1 oras na tayo dito. Ngumisi si Jessie habang nakatingin kay Erisa, gumanti ng mga halik ng huli. Nakapagpahinga ka ba ng maayos? Tumango si Erisa. Oo, nakapagpahinga na ako ngayon. Mami, lumapit sa kanya sina Gavin, Zachary, Oliver, at Jasper. Inangat nila ang kanilang mga ulo upang tingnan siya na may masayang ekspresyon. Nakatingin din sa kanya si Tim sa gilid. Tinapik ni Erisa ang ulo ng mga bata. Bakit ang aga-aga ninyong dumating? Gaano ka katagal natulog? Don't tell me hindi ka talaga nakatulog. Natulog na kami, Mami. Natulog kami ng kalahating oras. Tumikim si Jasper. Natulog kaming lahat, ngunit hindi natulog si Mr. Graham. Ngumisi si Oliver. Isang matamis na ngiti ang isinalubong sa kanila ni Erisa. No wonder pumunta si Benjamin dito para matulog. Pagkatapos suriin ng mga bata, ngumiti siya kay Tim, nagtanong, Tim, gaano katagal ang iyong pagtulog sa hapon? Kalahating oras din akong natulog, mahinang sagot ni Tim. Nakangiting sagot ni Erisa, yumuko siya para ibaba si Jessie. Lumapit siya para kausapin si Mary bago sinabihan ng mga bata, huwag mong istorbohin si Madam Mary, okay? Magpapa-freshen up ako at babalik ako saglit. Naiintindihan mo, Mommy, sabay na sagot ni Gavin at Zachary. Pagdating ni Erisa sa lounge, lumabas si Benjamin sa restroom at nakaupo sa couch, may tinitingnan. Maghilamos ka na at kumain ka, sabi niya. Lumingon siya at may nakita siyang pagkain para sa tea time sa coffee table. Okay, sagot niya. Bago umalis sa banyo, tinawag niya, puntahan mo ang mga bata at kumain. Hindi sumagot si Benjamin. Kabanata 536. Hindi nagtagal ay natapos na rin maghugas si Erisa at lumabas ng banyo. Nang makitang wala ang mga bata, sinulyapan niya si Benjamin. Hindi mo sinabi kay Gavin at sa iba pa na pumunta.
Napatingin si Benjamin sa kanya, itinaas ang kanyang tasa at humigop ng kape. Hindi, sinaman ng tingin ni Erisa ang mukhang matikas na lalaki, kumikibot ang mga lobby. Pagkatapos ay tumalikod siya, gustong kunin ang mga bata. Pagdating niya sa pintuan, umatras siya, kumuha ng pagkain para kay Mary, at umalis sa katabing silid. Sweethearts, pumunta ka sa katabing lounge para kumain. Nandyan ang daddy mo. Sinenyasan niya ang mga bata na pumunta. Pagkatapos, umupo siya sa tabi ng kama ni Mary at sinabing, narito. Kumain ka na, Madam Mary. Nako, hindi ako nagugutom. Makukuha mo ito. Nakahiga si Mary sa kama, dahil hindi pa siya tapos sa kanyang mga iniksyon. Pakibili. Ang iyong mga iniksyon ay mabilis na kumukuha ng enerhiya, pagsusumamo ni Erisa kay Mary. Isantabi mo muna, gusto kong pumunta sa restroom. Nang marinig iyon, mabilis na tinulungan ni Erisa si Mary na makatayo. Lumapit din si Tim para tumulong. Mag-ingat ka, Lola. Okay, tumayo si Mary, natalisod ng bahagya. Matapos siyang tulungang maupo sa wheelchair, dinala ni Erisa ang IV drip. Hinawakan niya ito sa isang kamay, habang ginagamit ang isa para itulak si Mary sa banyo. Sweetheart, bilisan mo at pumunta ka na para makakain. Kakayanin ko itong mag-isa. Lumingon siya at kinausap si Tim, na tumitig sa kanya bago sinabi ng mahina, gusto kong hintayin munang lumabas si Lola. Ngumiti si Erisa, hindi na siya nag-abala pang umalis. Ihahatid ko na lang siya mamaya. Tinulungan niya si Mary na pumasok sa banyo, habang si Tim naman ay tumulong sa pagsasara ng pinto. Ayos lang, Isa, kaya ko itong mag-isa. Pwede ka nang lumabas. Maingat na tumayo si Mary, at tinulungan siya ni Erisa na maupo sa toilet bowl. Hihintayin kita, sabi ng huli. Lumingon si Mary sa kanya. Baka kailangan kong magtapon. Mas maganda kung lumabas ka. Tumango si Erisa at pinaalalahanan si Mary, ingat ka sa IV drip. Huwag itaas ang iyong braso ng masyadong mataas. Tawagan mo ako kapag tapos ka na, okay? Okay, lumabas ka na, dali, malumanay na udyok ni Mary. Paglabas ni Erisa ng restroom, nakita niya si Tim na nakatayo pa rin sa harap ng pinto. Hinailan niya ito sa tabi at tinanong, bakit hindi ka natulog ng kaunti pa? Ginawa ko at gising ako ngayon. Pinag-aralan siya ni Tim, napansin niyang bahagyang namumugto ang kanyang mga mata. Pagkaraan ng ilang oras, sinabi niya, Miss York, kukuha ako ng mainit na tuwalya para sa iyong mga mata. Ha! Binigyan siya ni Erisa ng nagtatakang tingin. Tinapik ni Tim ang kanyang talukap. Namumugto ang mga mata mo. Natigilan, kinuha ni Erisa ang kanyang telepono upang tingnan ang sarili. True enough, namamaga nga ang talukap niya. No wonder naramdaman ko tuloy na may humaharang sa paningin ko. Ano ang mali sa aking talukap? Bakit parang naiiyak ako? Haha, baka masyado akong nainom ng tubig, ani Erisa na nahihiya. Napaawang ang lobby ni Tim. Wala siyang lakas ng loob na sabihin sa kanya ang dulot ng pag-iyak. Tinapik ni Erisa ang ulo niya. Sige na at kumain ka na. Si Daddy at ang iba ay nasa katabing kwarto. Agad namang pumasok si Gavin sa kwarto. Mommy, pinapatawag po kayo ni Daddy ni Tim para kumain. Okay, matatapos din ako saglit. Dalhin mo muna si Tim. Binigyan ni Erisa si Tim ng mahinang pagtulak. Lumapit si Gavin at hinayla si Tim. Tara na at kumain na tayo. Kung hindi, uubusin ng iba ang pagkain. Habang hinihila palabas si Tim, sinabi niya, Lola, pupunta tayo at sasamahan si Lola mamaya. Nandito si Mommy para makipagsabayan ngayon, di ba? Hinayla ni Gavin si Tim palabas ng kwarto. Samantala, ipinagpatuloy ni Erisa ang paghihintay kay Mary sa ward. Nang marinig ni Erisa ang tunog ng flushing in sa banyo, tumayo siya at pumunta sa pinto. Mary, tapos ka na ba? Hindi pa. Nang marinig iyon, nagtungo si Erisa upang ayusin ang mga bedsheet at ayusin ang lugar. Nang pumasok ang nurse at nakita ang ginagawa ni Erisa, mabilis na humakbang ang una para kunin ang trabaho. Miss Graham, hayaan mo akong gawin ito. Pinunasan ni Erisa ang ilong. Paano ako pinakilala ni Ethan sa mga nurse? Bakit Mrs. Graham din ang tawag nila sa akin ngayon? Erisa, isang boses ng lalaki ang narinig na sumisigaw sa may pintuan. Ha! Lumingon siya para tumingin, para lang mapansin ang frustrated na tingin ni Benjamin. Halika rito, sabi niya. Tulala, naglakad si Erisa. Ano ito? Kabanata 537. Pumunta ka doon at kumain kasama ang mga bata. Bakit ka nagdududa? Tanong ni Benjamin. Hinatak niya ang braso nito,
ngunit hinawakan siya nito. Gusto kong maghintay hanggang lumabas si Madam Mary. Bakit ka ba nagmamadali? Kumain ka na lang kasama ang mga bata. Hayaan mo na lang siyang alagaan ng mga nurse. Tumalikod si Benjamin para turuan ang mga nurse na alagaan si Mary bago hinayla si Erisa palabas ng kwarto. Pinag-side-eyed ni Erisa ang gwapong mukha. Gaano ka-agresibo? Kailangan lang niyang pumunta sa sarili niyang paraan. Nag-aalala ka ba na nagugutom ako? Tanong niya. Sinamon siya ng tingin ni Benjamin. Hindi makakain ng mapayapa ang mga bata kapag wala ka. Hinihintay ka nilang lahat. Hindi makapaniwala si Erisa sa sinabi niya. Pagpasok niya sa lounge, nakita niya ang 6 na bata na nakaupo sa silid, kumakain ng maliliit na pagkain. Maging ang mata ko, si Jessie, ay dinidilaan ang kanyang pagkain. Ito ay isang nakakatuwang eksena. Sweethearts, bakit ka kumakain ng ganito? Tanong ni Erisa. Mommy, nandito ka na rin sa wakas. Kanina ka pa namin hinihintay. Halika at kumain na. Tinapik ni Jessie ang upuan sa tabi niya, sinenyasan si Erisa na umupo doon. Ngumiti si Erisa at naglakad, umupo sa pagitan ng mga bata. Mommy, magkaroon nito. Binigyan siya ni Gavin ng egg tart. Ang init pa noon. Ngumiti si Erisa at umungol bilang tugon. Pagkatapos kumagat, napabulalas siya. Ang sarap. Mga sweetheart, subukan ito. Dali. Mas masarap kainin kapag mainit. Okay, sagot ng mga bata, at nagsimula silang maghukay. Napatingin si Erisa sa kanila. Nang makita niyang parang nag-aatubili si Tim na kumain, sinenyasan niya, kumain ka na, Tim. May iba pa. Tumingin sa kanya si Tim at tumango. Nakita niyang napakasarap at mabango ang pastry. Tim, narito ang isa pang egg tart para sa iyo. Binigyan pa ni Jasper si Tim habang kumukuha ng isa para sa sarili niya. Ilang kagat lang ang natapos ng una. Ang sarap talaga, Mommy. Ilan ang kaya ng bawat tao? Sinulyapan ni Erisa si Jasper. Bilangin mo, siguraduhin mo lang na hindi mo kakainin lahat. Pilyong nilabas ni Jasper ang dila. Si Erisa naman ay kumuha ng isa pa. Bago pa makatapos ng isa si Tim, nakain na siya ng 2. Sweethearts, bilisan mo kumain. Kung hindi, tatapusin ko lahat. Siya urged. Ngumisi si Oliver. Mommy, kanina mo pa sinasabi yan kay Jasper. At ngayon, ikaw ang pinakamaraming kumakain. Nagtaas ng kilay si Erisa. Mas malaki ang tiyan ko sa iyo. Hindi ba normal na kumain ako ng marami? Humalaklak si Gavin. Maging ang mga lobby ni Tim ay sumilay sa isang ngiti. Tinapunan siya ni Zachary ng masamang tingin. Mommy, ikaw ang pinakamakapalang balat. Binigyan siya ni Erisa ng isang side eye. Mamamatay ako sa gutom kung hindi ako makapalang balat. Ngumiti lang si Zachary, na wala nang masabi. Samantala, sinilip ni Benjamin ang karamihan ni Erisa at ng 6 na bata bago umupo sa tapat nila. Noon lang niya napagtanto na may isa pang matanda, na ikinagulat niya. Nang makitang umiinom lang ng kape ang lalaki ng walang pagkain, sinabi niya, Benjamin, hindi ka pwedeng uminom ng kape ng walang kinakain. Masama sa tiyan, lalo na noong kape lang ang iniinom ni Benjamin na walang asukal at gatas. Ito ay dalisay, mapait na kape. Walang paraan na maiinom ko iyon. Napatingin si Benjamin sa kanya. Sige na kumain ka muna. Nagulat si Erisa, at binigyan niya ng tingin ang pagkain sa coffee table. Marami pa namang pagkain. Nag-aalala ba siya na hindi sapat para sa akin at sa mga bata? Tumagilid siya at tinulak ang plato ng pagkain sa kanya. Mas masarap kung sabay tayong kumain. Isang kislap ang sumili sa mga mata ni Benjamin. Okay, tinanggap niya ang pagkain at nagsimulang kumain ng dahan-dahan. Napakagwapo niya, kaya't kahit ang makita, siyang kumakain ay nakalulugod sa mata. Bahagyang nanginig ang tingin ni Erisa. Nang maalis ang tingin ni Benjamin sa kanya, mabilis niyang binawi ang sa kanya at kumuha ng makakain. Marahil ang kasalanan ng pagnanakaw ng mga sulyap sa kanya ang dahilan kung bakit siya nabulunan ng hindi sinasadya. Marahas siyang umubo, dahilan para imangot si Benjamin at itinulak ang tasa ng kape sa kanyang mga lobby. Walang kamalay-malay, humigop ng ilang segundo si Erisa at natauhan lamang siya pagkatapos ng ilang segundo. Sobrang bitter. Tinapik-tapik ni Benjamin ang likod niya. Ganyan ang mangyayari kung hindi ka nagpapansinan habang kumakain. Nawala ang init sa puso ni Erisa nang marinig ang sinabi nito. Pinandilatan siya nito. Huwag kang magsalita na parang hindi ka pa nasasakal. Kasalanan niya ang lahat. Bakit ang gwapo niya? Napalingon ako dahil ilang beses pa niya akong pinasulyap sa kanya. Kabanata 538.
How dare you talk back? Kakaiba ang naramdaman ni Benjamin sa pagharap sa mapang asar na tingin ni Erisa. Itinaas niya ang kanyang kamay at pinitik ang kanyang noo, nagbabala, huwag kang maging masamang impluensya sa mga bata. Ibinuka ni Erisa ang kanyang bibig para magsabi, ngunit sa puso lang niya ito napapagalitan. Ano bang problema niya? Ito ay ang kanyang mapiling pag-uugali na magiging isang masamang impluensya sa mga bata. Nang makita ni Benjamin ang pagbabago ng kanyang ekspresyon, napangiti siya. Pinapagalitan mo ba ako? Nako, hindi ako maglalakas loob, sagot ni Erisa sabay nguso. Talaga, tinaas ni Benjamin ang kanyang kilay ng malademonyo, na nagpapakita ng aura ng pangangibabaw. Hindi nakaimik si Erisa, sabay tingin sa kanila ng 6 na bata nang hindi kumukurap. Pilyong ngumisi si Jasper, pinalakpakan si Erisa, Mommy, don't be a pushover. Babalikan kita, napaawang ang mga lobby ni Erisa, at lumingon ito sa kanya. Hindi ako, nagiging matalino ako sa pamamagitan ng pagbagay sa sitwasyon. Ngumisi si Jasper, ngunit binatikos siya ni Benjamin, Hoy, huwag kang magsalita ng ganyan sa nanay mo. Kumunat ang noo ni Benjamin. Kanino siya natutong magsalita ng ganyan? Nagpout si Jasper. Bakit mo siya pinapagalitan? Sinaman ang tingin ni Erisa si Benjamin. Bakit ang higpit niya sa anak niya? Nagdilim ang gwapong mukha ni Benjamin, at pinarusahan niya, paano niya nasasabi ang mga bagay na iyon sa iyo? Bakit hindi? Natigilan si Erisa. Nagsalubong ang kilay ni Benjamin. Nagkaroon siya ng urge na turuan siya ng leksyon sa sandaling iyon. Nagiging fierce ka na naman kay Mommy. Inilibot ni Gavin ang mga mata kay Benjamin. Kumunat ang noo ni Benjamin at sinulyapan siya bago lumingon kay Jasper. Sino ang nagturo sa iyo ng mga salitang iyon? Nang marinig ni Erisa ang tanong ni Benjamin, sa wakas ay naunawaan na niya ang ikinagagalit nito. Nawala ang kumpiyansa niya, napasulyap siya sa mukhang masungit na lalaki at saka sa anak. Nang marinig iyon, natakot si Jasper. Kung hindi dahil sa takot na maging bad influence sa kanila, gusto ni Erisa na asarin ang bata dahil sa pagiging duwag nito kaysa sa kanya. Natutunan ko ito sa pag-surf sa internet, sagot ni Jasper. Kinuha niya ito, sa tingin niya ay cool. Lalong samimangot si Benjamin at umungol, huwag masyadong manood ng kalokohan sa internet sa hinaharap. Nagpahiwatig si Erisa kay Jasper na tumungo, na agad namang ginawa ng huli. Mr. Graham, bihira akong mag-internet. Kaya lang marami akong nakitang nagsasabi ng mga ganyan. Maging si Mr. Hinton ang nagsabi nito. Kaya ganoon din ang ginawa ko. Biglang tinapunan ni Benjamin si Erisa ng isang mahigpit na tingin, at siya ay ngumisi. Bakit mo ako tinatitigan? Hindi ba lahat ng lalaki ay nagsasalita ng ganyan? Hindi niya talaga akalain na ganoon kaseryoso ito. At least hindi siya nagmumura. Nasabi ko na ba sa'yo yan? Biglang tanong ni Benjamin. Napakurap-kurap si Erisa, nakatitig sa mukhang malungkot na si Benjamin. Sinubukan niyang ulitin sa kanyang isipan ang sinabi ni Jasper, at nadurog ang kanyang puso. Ang kahulugan ay ganap na naiiba. Agad na namula ang kanyang mga pisngi, at tumalikod siya, hindi naglakas loob na salubungin ang mga mata ni Benjamin. Sa paglalagay sa isang mahigpit na mukha, sinabi niya kay Jasper, huwag mong sabihin ang mga bagay na iyon sa hinaharap. Lahat kayo ay hindi dapat matuto ng mga ganyang salita, okay? Tumingin sa kanya si Jasper at tumungo. Naiintindihan mo, Mommy. Naiintindihan mo, Mommy. Sabay-sabay na sagot ng ibang mga bata. Kain na tayo. Yumuko si Erisa at pinagsilbihan ang mga bata ng pagkain bago nagpatuloy sa pagpupuno. Siya, hindi man lang nag-abalang tumingin kay Benjamin. Si Tim ay isang mausisa na bata. Lumapit siya kay Zachary at mahinang nagtanong, ano ang ibig sabihin ng pag-surf sa internet? Ito ba ay isang uri ng lambat? Bakit hindi ko maintindihan ang kahulugan? Sumama ang loob ni Zachary sa kanya at mahinang nagpaliwanag, nakakita ka na ba ng computer dati? Umiling si Tim na nagsasabing hindi siya sigurado. Ang bawat bata sa nayon ay nagsabi na ang kanyang kapatid ay may isa, ngunit hindi niya ito nakita kailanman. Mukha bang telebisyon? Tumigil sandali si Zachary at tumungo. May ganyan, ngunit mayroon itong iba't ibang mga pag-andar. Sa ngayon, ang mga smartphone ay may katulad ng mga pag-andar bilang isang computer, iyon ay, maaari silang kumonekta sa isang signal. Nagbibigay daan ito sa isang tao na magbasa ng balita, mga nobela, manood ng mga pelikula, maghanap ng impormasyon, maglaro, at marami pang iba. Kabanata 539. Nilabas ni Zachary ang phone niya at ipinakita kay Tim.
Ito ang ibig sabihin ng pag-surf sa internet gamit ang telepono o computer para gawin ang mga ganoong bagay. Oh, tumango si Tim, sa wakas ay naunawaan ang kahulugan. Kahit mahina ang kanilang mga boses, narinig ni Erisa ang lahat, at nag-iwan ito ng kirot sa kanyang puso. Sila ay nanirahan sa parehong mundo, ngunit si Tim ay mukhang nakatira siya sa iba. Para siyang nabubuhay sa isang mundo na umiral ilang dekada na ang nakalipas. Wala siyang nakitang anuman at naging mahirap ang buhay. Ibinaba niya ang kanyang ulo, robot na tinutulak ang pagkain sa kanyang bibig habang ang kanyang puso ay sobrang sakit. Maging ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo. Nang malaman ng mga bata na hindi nakita ni Tim ang gayong mga kagamitan, masigasig nilang ipinaliwanag ito sa kanya. Tinuruan pa siya ng mga ito kung paano gumamit ng telepono. Samantala, napako ang tingin ni Benjamin kay Erisa nang makitang kakaiba ang ugali nito. Erisa, napalingon ang 6 na bata. Nang maramdaman ang paggalaw, mabilis na pinunasan ni Erisa ang gilid ng kanyang mga mata at inangat ang kanyang ulo para tingnan si Benjamin ng mabilis sa mata. Right then, tumayo siya. Sundan mo ako. Nang mapagtantong medyo malakas ang kanyang tono, nagsalita siya sa mas malumanay na tono. Lumabas ka muna sandali, siguraduhin mong kakainin mo ang pagkain mo. Ang kanyang huling pangungusap ay isang paalala para sa mga bata. Medyo nanlumo si Erisa, at hindi nararapat na takutin ang mga bata. Nang marinig iyon, tumayo si Erisa para lumabas ng lounge. Mommy, anong meron? Tinapunan siya ni Gavin ng nag-aalalang tingin. Wala lang. Ngumiti si Erisa at sumunod kay Benjamin palabas. Tinitigan sila ng 6 na bata habang pinapagalitan ni Jasper ang sarili. Naiyak ba si Mommy dahil sa akin? Napaawang ang lobby ni Jessie. Kung iiyak siya dahil doon, matagal na siyang umiyak. Baka may naisip siyang malungkot. Sinulyapan ni Zachary ang kanyang mga hanggal na kapatid, at isang kislap ang dumaan sa kanyang mga mata. Bilasan mo at kumain. Tanungin na lang natin si Mommy mamaya. Napatingin sa kanya sina Jasper at Jessie at lumingon sa pinto. Natarante sina Oliver at Tim. Bakit umiiyak si Mommy? Kumunat ang noo ni Gavin at itinoon ang tingin sa labas. Titingnan ko. Magpatuloy na kayo sa pagkain. Matapos ibigay sa kanila ang mga tagubilin, gumapang siya at nagtago sa likod ng pinto. Hindi napigilan ni Zachary ang mapangiti sa ginawa ng kapatid. Maging si Gavin ay natututunan ang lahat ng masamang ugali. Alam na niya kung paano mag-eavesdrop ngayon. Tim, kain na tayo. Masiglang tawag ni Zachary kay Tim at inabutan ito ng pagkain. Samantala, muntik nang mabangga ni Erisa si Benjamin sa labas. Nang mapansin niya iyon ay tinulungan niya itong tumayo. Bahagyang nakaramdam ng hiya si Erisa. Sorry. Nang mapansin ni Benjamin na nalulungkot siya, hindi niya napigilan ang sarili na pag-alitan siya. Malungkot ka ba? Isang malumanay na boses ang umalangaw sa hangin. Iniwan si Erisa na nakatulala at iniisip kung mali ba ang narinig niya. Inangat niya ang kanyang ulo para tingnan si Benjamin, na nakataas ang kilay. Bakit ka umiiyak kung hindi ka naman malungkot? Bumalik siya sa katinoan, nakaramdam siya ng hiya. Siyempre, nalulungkot ako. Masama ang loob ko sa anak ko. Mamantong hininga si Benjamin at tinapik ang kanyang ulo. Nang maramdaman ni Erisa ang kanyang pag-aalala, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Normal lang na hindi siya ma-expose sa mga ganyan sa village. Kailangan mo lang siguraduhin na turuan mo siya ng dahan-dahan sa hinaharap. Tumango si Erisa. Siyempre, alam niya iyon. Hindi niya maiwasang hindi makaramdam ng sama ng loob sa kanyang anak. Kailangan mo bang pahiram ako ng balikat para iyakan ka? Nagtaas baba si Benjamin. Natigilan, inalis ni Erisa ang kanyang kamay at mamulong. Ayos lang. Napangiti si Benjamin nang makita ang pamumula ng mukha nito. Lalo lang siyang namula sa reaksyon nito. Pumasok ka at kumain kasama sila. Hahanapin ko si Sean, pagpapalam ni Benjamin sa kanya at tumalikod na para umalis. Pinagmamasdan siya ni Erisa habang paalis. Tinawag ba ako ni Benjamin para aliwin ako? Isang nakakabagbag damdaming pakiramdam ang pumuno sa kanya. Nang makitang babalik na si Erisa sa lounge, mabilis na tumakbo pabalik si Gavin na may ngiti sa lobby. Hindi masama. At least may ginawang tama si Daddy. Anong narinig mo? Tanong ni Zachary at ng iba nang makita ang pagbabalik ni Gavin. Inilagay ni Gavin ang isang daliri sa harap ng kanyang bibig at pinatahimik sila. Sa sumunod na segundo, pumasok si Erisa sa lounge. Samantala, mas naging kalmado ang pakiramdam ni Zachary nang makitang umayos na ang mood ni Gavin. Mommy, bakit ka pinalabas ni Mr. Graham? Anong sabi niya?
Tanong niya kay Erisa habang nakatingin sa kanya ng hindi kumukurap. Kabanata 540. Hinaplos ni Erisa ang ulo niya habang nakaupo. Sinabi niya na pumunta siya upang makita si Mr. Bailey. Tumango si Zachary. Tanong ni Oliver, Mommy, anong nangyari sa iyo ngayon? May naisip ka bang malungkot? Napansin niyang pinupunasan ni Erisa ang luha sa mga mata nito. Awkwarded na tumikim si Erisa. Natouch lang ako sa masarap na pagkain. Nataranta ang 6 na bata. Nang hindi na nagpapaliwanag pa, mabilis na tinapos ni Erisa ang kanyang pagkain at pumunta sa ward ni Mary para samahan siya. Samantala, ang mga bata ay patuloy na tinatapos ang kanilang mga merienda sa break room. Biglang nagtanong si Tim sa mahinang boses, ganito ba ang reaksyon ni Miss York dahil sa akin? Umiiyak din siya habang natutulog. Natigilan si Gavin sa pagiging sensitive ni Tim at mabilis na inaliw siya, huwag kang mag-overthink. Baka dahil sa ibang bagay. Tama na yan. It might not necessarily be because of you, panatag din sa kanya ni Zachary. Nang makita ng iba pang 3 bata na nakayuko si Tim, agad din nila siyang inaliw. Tim, parang pressured ka ba? Di ba ngayon lang sinabi ni Mommy na dahil sa masarap na pagkain? Huwag kang magsinungaling sa akin. Umiiyak si Miss York sa kanyang pagtulog dahil pakiramdam niya ay nabigo siya sa akin, paliwanag ni Tim. Nagulat si Gavin at ang iba pa. Umiiyak si Mommy habang natutulog. Nang makita niya ang pagtataka at pakikiramay sa mga mukha nila, tumango si Tim. Parang may nagawa siyang mali, he tucked his head in and explained apologetically, I did comfort her, but she didn't hear me because she was in deep sleep. Huminto siya pagkatapos umiyak ng matagal. Nang makita ng mga kapatid ni Tim kung gaano siya nalulungkot at sinisisi niya ang kanyang sarili, sumama ang loob ng mga ito sa kanya. Ginulo ni Gavin ang buhok niya. Tim, masama lang ang loob ni Mommy para sa iyo. Nararamdaman niya iyon dahil sa pagmamahal niya sa iyo. Sa katunayan, ganoon din ang reaksyon niya noong una niya akong matagpuan. Hindi siya naglakas loob na magsalita ng malakas at pakiramdam niya ay binaygo niya ako. Ang tanging naramdaman niya ay ang pagtrato sa akin ng mas mabuti. Kahit noon pa, umiiyak siya habang hindi kami nakatingin. Nanlaki ang mga mata ni Tim at nagtatakang nagtanong, ganon din siya sa iyo. Tama iyan. Pagkatapos ng maikling pag-aalinlangan, nagpatuloy si Gavin, noon, inabuso pa ako ng masamang babae na iyon. Nang malaman ito ni Mommy, sobrang sakit ng puso niya kaya napaluha siya. Nang marinig ang mga salita ni Gavin, itinago ni Tim ang kanyang mga kamay dahil ayaw niyang makakita si Erisa ng mga galos at malungkot sa mga iyon. Habang sinisisi ni Mommy ang kanyang sarili sa pagkawala sa amin, hindi niya maiwasang maramdaman na binaygo niya kami. Sa makatuwid, hindi ka dapat makaramdam ng anumang pressure mula sa kanyang tugon dahil iyon ay isang patunay kung gaano niya tayo kamahal. Tumango bilang pagsang-ayon, idinagdag ni Zachary, Tim, mahal na mahal kami ni Mommy at hindi niya nakalimutang hanapin kayong dalawa. Noong dinala niya kami sa ibang bansa noong araw, siya ay lubhang nasugatan. Isa pa, pagkatapos niyang ipanganak kami, hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon na gumaling ng maayos, na nagdulot ng mas malaking pinsala sa kanyang kalusugan. Sa katunayan, higit na ginugol namin ang unang ilang taon ng aming buhay sa ospital. Maaaring siya o isa sa atin ang kailangang mawardad. Dahil sa kung gaano kahirap para sa kanya ang pag-aalaga sa amin, hindi niya nagawang bumalik at mahanap ka ng ganoon kaga. Gayunpaman, inutusan niya si Mr. Hinton na hanapin ka ng palihim. Hindi niya sinabi sa amin na may 2 pa kaming kapatid. Sa halip, palagi siyang umiiyak mag-isa at mag-isa niyang dinadala ang sakit. Noon, ipinapalagay namin na siya ay nalulungkot dahil sa pagtatapon. Ngayon lang namin nalaman na dahil sa inyong 2. Nang marinig ni Gavin at Tim ang kwento, naramdaman nilang 2 ang kanilang pighati. Hindi nga pala kami nakalimutan ni Mommy. Isa pa, marami na talaga siyang pinagdaanan. Nag-aalalang tanong ni Tim, kung ganoon, mabuti na ba ang pakiramdam ninyo? Ma'am, okay naman tayong lahat. Pero dahil sa pagdurusa ni Mommy sa side effects ng kanyang sakit, hindi siya masyadong maging emosyonal. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Zachary. Sa pagkakataong ito, ilang beses pang nahimatay si Mommy dahil sa malungkot na balita. Tim, huwag mo nang sisihin ang sarili mo o si Mommy, okay? Isang kontrabida ang naghiwalay sa amin. Kung hindi pa rin maghahirap si Mommy sa mga side effects. Hindi ko siya sinisisi, bulong ni Danny. Nagningning ang mga mata ni Zachary, habang ang iba pang mga bata ay natuwa sa narinig. Talaga,